Ipinagdiwang sa Legazpi City sa Albay ang 40th National Coconut Week ng Philippine Coconut Authority. Sa programa, binigyang diin ang planong makapagtanim ng mahigit 10 milyong puno ng niyog sa Bicol Region bilang suporta sa industriya ng pagniniyog at sa mga pamilyang umaasa dito. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Hindi ininda ni Tatay Renato ang mahigit 6 na oras na biyahe mula Ragay, Camarines Sur papunta rito sa Legazpi City, Albay, makadalo lang sa ika-40 taong pagdiriwang ng National Coconut Week ng Philippine Coconut Authority o PCA Bicol. Sa ganitong paraan kasi niya maipapakita ang suporta sa mga kapwa niya magniniyog at sa walang sawang tulong at serbisyo ng pamahalaan sa kanila. Maganda ang nagawa nila sa amin, binigay nila lahat ang opportunity sa aming magliliyon para kami ay umunlad din kahit paano. Ang pag-unlad namin, katulong din namin ang PCA. Para naman kay Tatay Francisco, hindi hadlang ang edad para makatulong na mapalago ang industriya ng pagniniyog sa Pilipinas, lalo't dito rin umaasa ang kanyang pamilya. Dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa lalo na sa mga pagpaparami ng coconut. Diba? Kaya sabi ko, yun ang akin naman tututukan na yung medyo nag-iinag na pero nandiyan pa rin ako sa bukid. Ang mga sakripisyo ng mga magniniyog gaya ni Tatay Renato at Tatay Francisco ay tiyak na magbubunga dahil na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang coconut industry sa bansa. Kabilang sa malakihang programa ang target na pagtatanim ng 100 milyong puno ng niyog sa buong bansa bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Dito sa Bicol Region, higit 10 milyong puno ng niyog ang planong itanim ng PCA kung saan umabot na sa 7.8 milyon na puno ang naipatanim, katuwang ang higit 142,000 na coconut farmers sa rehiyon. First time ulit na nagkaroon ng revitalization ang coconut industry. May malaking pondo para sa CEPIDP and then itong ang aming tinatahak na pagtataguyod na pagtatanim ng 100 million coconut trees kasi talagang matatanda na ang niyog sa buong Pilipinas. So kailangan ma-replace na yan ng mga good varieties of coconut. Mula sa mga magsasakang handang bumiyahe ng ilang oras para makibahagi sa pagdiriwang hanggang sa mga programang nakatuon sa pagpaparami ng mga puno ng niyog, malinaw ang mensahe ng PCA Bicol. Ang pag-unlad ng coconut industry ay hindi lamang nasusukat sa dami ng punong na itatanim, kundi sa buhay at kinabukasan ng libo-libong pamilyang umaasa sa niyog. At sa pagpapatuloy ng mga programang ito, umaasa ang pamahalaan na mas mapalakas pa ang produksyon, kita at kabuhayan ng mga coconut farmers sa Bicol Region. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.